Magsitayo po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inako niya't hinirang, kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan na Ama, na Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal na mga kapatid, ang pagbasa natin nagpapahayag ng pagmamahal sa Diyos, ng buo nating puso, buo nating lakas, buo nating kaluluwa, mahalin ang kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ngayon ay ginugunita natin si San Carlos Luanga, isang kabataan na nag-alay ng buhay at isang martir. Lumapit tayo kay Jesus bilang paghahanda sa banal na misang ito. Sama-sama muna nating aminin na ating mga pagkukulang, pagkakasala upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon na ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkaloob mo ang iyong pinagpunlaan simbahan ay maagang mapag-anihan mula sa dugong dumanak na galing kina San Carlos at mga kasama sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, pagkatapos nilang pumasok sa media, sinabi ni Rafael sa kasama, "Kapatid na Tobias, ano yun?" Tugon naman nito. Patuloy na nagsalita si Rafael, "Mamayang gabi, doon tayo matutulog kay Rachel, na kamag-anak mo. May anak siyang dalaga, na ang ngalay Sara. Siya'y bugtong na anak at imumungkahi kong siya'y ipakasal sa iyo. Ikaw ang may karapatang mapangasawa niya sapagkat ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak. Ikaw rin ang may karapatang magmana ng lahat ng kayamanan ng kanyang ama." Matapos mag-usap, lumakad na sina Tobias at Rafael. Pagpasok nila sa Ekbatana, sinabi ni Tobias, "Kaibigan, samahan mo na ako sa kamag-anak kong si Rachel." Nagtuloy nga ang dalawa at naratnan nila si Rachel sa may pintuan ng bakuran niya. Una silang bumati at nagbigay galang. Tinugon naman sila agad ni Rachel at ang wika,
Maligayang pagdating mga kapatid, tumuloy kayo. Dinala agad ni Ragel ang dalawa sa bahay, matapos ang kanilang pagkikilala't pagkukumustahan. Nagpapatay si Ragel ng barakong tupa mula sa kanyang kawan at naghanda ng isang salo-salo. Bago kumain, samantalang sina Tobias at Rafael ay naliligo, sinabi ni Tobias sa kanyang kasama, "Kapatid na Azareas, hingin mo na kay Ragel ang kamay ni Sara para sa akin." Ang usapan nila'y narinig ni Ragel, kaya't sinabi niya kay Tobias, "Kumain ka at uminom. Magsaya ka ngayong gabi, sapagkat ikaw na ang mapapangasawa ni Sara. Wala akong karapatang ibigay siya sa iba, sapagkat ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak. Subalit may ipagtatapat ako sa iyo. Si Sara ay naipakasal ko na sa 7 lalaki na mga kamag-anak din. Ngunit bawat isa'y namatay nang sila'y magsiping. Ang paniwala ko'y hindi mangyayari sa iyo ang gayon. Iingatan ka ng Panginoon, kaya kumain ka, uminom, at pumanatag." Sumagot si Tobias, "Hindi po ako kakain at iinom hanggat hindi ko nakakamtan si Sara." "Mangyayari ang nais mo," tugon ni Ragel. "Ayon sa kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Iyan ang kapasyahan sa langit. Kaya kunin mo na siya, at mula ngayon, ikaw ay kanya, at siya naman ay iyo, magpakailanman. Naway pagpalain kayo ng Panginoon ngayong gabi, kahabagan nawa kayo at bigyan ng kapayapaan." Pagkatapos, tinawag ni Ragel si Sara at ibinigay kay Tobias. Sinabi niya, "Tobias, ayon sa kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Tanggapin mo siya, ingatan, at iharap mo sa iyong ama. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos sa kalangitan ng lubos na kasiyahan." Tinawag ni Ragel ang asawa niya at humingi ng isang balumbon na pansusulatan ng kasunduan ng kasal. Ang kasulatay magpapatunay na ibinigay na niya si Sara kay Tobias bilang asawa ayon sa kautusan ni Moises. Nagdala nga ng balumbon ang matandang babae. Matapos ihanda ang lahat, lumagda ang bawat kinauukulan. Natapos ang kasal at sila'y nagkainan. Nang mapag-isa na ang mag-asawa, bumangon si Tobias at sinabi sa asawa, "Bumangon ka, mahal ko, at manalangin tayo. Dumalangin tayo sa Panginoon na tayo'y kabagan at ingatan." Bumangon nga si Sara at nanalangin si Tobias. Kapuri-puri ka at dapat pasalamatan, Diyos na sinasamba ng aming mga magulang. Kapuri-puri nga ang iyong pangalan, dakila at banal magpakailanman. Ikaw ay pinupuri ng sangkatauhan, ipinagbubunyi ng tanang kinapal. Si Adan ay tao na iyong nilikha, asawa niyang Eva, ikaw ang gumawa, at ibinigay mong katuwang sa paggawa. Ang sangkatauhay sa kanila nagmula, di dapat mag-isa ang tao, yaong wika. Gawin natin katuwang na kanyang kamukha. Ang pag-aasawang pinasok ko, ngayon di udyok ng nasa. Diyos na Panginoon, tunay na matapat, aking nilalayon, itong aming buhay, naway magkaroon
ng awa mo't lakas sa habang panahon, nang hanggang pagtanda kami magkatulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot, ang maalab na adhikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong kaluluwa, ng buong mong pag-iisip, ng buong mong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoong sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba, liban sa Kanya. Ang umiibig sa Kanya ng buong puso, ng buong pag-iibig, ng buong pag-iisip, ng buong lakas, at umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng mga handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga panaghaharian ng Diyos. Wala na silang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita na ating Panginoong Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo ang lahat. No ako po ay bagong ordain na pare, na-assign ako sa isang napakalaking parokya sa Paco Catholic Church. Ito po ay 34 na taon na nakararaan. Naalala ko ay napakaraming trabaho sa parokyang yon. At may parochial school na may
7,000 mga estudyante na araw-araw pinagpapakumpisalan namin. Naalala ko, isang Lunes, tinanong ako ng isang pare, isang banal na pare. Sabi niya sa akin, ikaw ba araw-araw ay may panahon pa para mag-meditation, magdasal? Sinabi ko sa pare, Father, araw-araw, dinadasal ko yung mga prayers sa ating breviary, yung dasal ng mga pare. Ang tanong ko, may oras ka pa ba kahit na ilang minuto, meditation para kausapin ng Panginoon, personal prayer, adoration? Sabi ko, Father, hanggang ngayon, nagbabasa ako ng spiritual reading books. Marami akong binabasa. Hindi, ang tanong ko, naglalaan ka pa ba ng ilang panahon para talagang makipag-ugnayan sa Diyos, yung personal prayer, kahit man lang 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, nakausap mo si Jesus ng buo mong puso. Ang sagot ko, Father, araw-araw nagdarasal ako ng Santo Rosario. Naalala ko, hininto niya ako, sabi, huwag kang makakalimot. Ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao, sa buhay ng Kristiyano, ang kanyang buhay pang-espiritual, ang kanyang buhay ng pakipag-ugnayan sa Diyos. Ang kahulugan niya, ang buhay natin na pagmamahal sa Diyos. Ito rin po ang sinabi ng Panginoon nang tinanong siya, alin ba ang pinakamahalaga sa lahat ng mga utos na itinuro ni Moises? Alam niyo po ba, ang mga iskriba, ang mga Hudyo ay gumawa ng 613 batas, 613 commandments. Pero ang tanong sa Jesus, alin ba ang pinakamahalaga sa lahat ng mga batas na ito, bukod sa 10 utos, naging 613 commandments? At sinabi ng Panginoon, sinagot niya, makinig kayo Israel. Salitang Hebrew, Shema. Pag sinabing Shema, galing po yun sa libro ng Deuteronomy, chapter 6, sabi dito, Hear, O Israel, there is only one God. The Lord is your God, and the Lord is God. Parang sinasabi ni Jesus, huwag ka makakalimot na mayroong Diyos. At mayroong Diyos, Panginoon. Iyan ang unang utos at sinabi ng Panginoon, mahalin mo ang Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong pag-iisip, ng buo mong lakas. Kahulugan nito, ano man meron ka, buong-buo mong mahalin ng Diyos. Nang sinabi ng Panginoon, love God with all your heart. Mahalin mo ang Diyos ng buo mong puso. Nangangahulugan, ilagay mo ang Diyos sa sentro ng iyong puso. Ilagay mo ang Diyos una sa iyong buhay. Put God first as number one in your heart. Put God first at the center of your emotions and feelings. Kung meron kang unang mamahalin sa iyong damdamin, alam mo, ito ang Diyos. At ang Diyos dapat nasa ibuturan ng iyong puso. Sabi ng Panginoon, love God with all your soul. Mahalin mo ang Diyos ng buo mong kaluluwa. Alam niyo po ba sa Greek, ang ginamit na word ay psyche. Psyche means hininga o buhay. Para bang buong buhay mo na mamahalin ng Diyos dahil sa Diyos nang galing ang iyong buhay o hininga, breath, life. Kaya nga sabi rito, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong pag-iisip. Love God with all your mind. Alam niyo po ba, ang sinasabi rito hindi lang puso, pati our intellect, yung ating talino, yung ating pag-iisip, sa lahat ng ating iniisip, dapat ilagay natin ang Diyos nangunguna sa ating iniisip. Ang Diyos nangunguna anuman ang ating dumaraan sa ating, with all our thoughts, thinking, God must have the first place sa ating buhay. Love God with all your strength. Mahalin mo ang Diyos ng buo mong lakas. Ang sinasabi rito, anumang energy meron ka o lakas, anuman meron ka sa iyo na yung pagpapasya mo, yung kapangyarihan, anuman meron kang tungkulin sa iyong buhay mo, even your physical strength, even sa physical nature mo, beauty, whatsoever, love God with all your strength, meaning, ano man meron ka, your wealth, property, position, reputation, talent, love God with all your strength.
nang sinabi ng Panginoon, love God. Ang ginamit na salita sa Grego ay agape. Ang kahulugan ng agape, pagmamahal na may gawa. Hindi lang pagmamahal ng gawain. Pagmamahal na pinapakita sa gawa. Sa atin, maaari natin mahalin ng Diyos kung handa nating sundin ang kanyang kalooban at gumawa tayo ng paglilingkod, gawain paglilingkod para sa Diyos na ating ipapakita sa pagmamahal natin sa kapwa. Yan po ang pangalawang utos. Mahalin mo ang kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Alam niyo po, ang ating Panginoon sa pagbibigay ng 2 utos lamang, mahalin ng Diyos, para bang binigyan ng Panginoon diin. Ano yung sinasabi sa 10 utos ng Diyos? Ang unang, pangatlo, 1, 2, 3, first 3 commandments at 10 commandments ay ukol sa pagmamahal sa Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Diyos. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Bigyan mong pangarangal, galangin mo ang Diyos. Araw ng pangilin, sumamba ka sa Diyos. Yun po ang unang utos, pagmamahal sa Diyos. Yung 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th commandment ay utos para sa pagmamahal sa kapwa. Sabi rito, galangin mo ang iyong magulang. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksilin. Hindi totoo laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasahan ng ang pag-aari ng iyong kapwa, paggalang sa kapwa. Kaya nga, itong 2 utos na ito, mahalin ng Diyos ng buong puso, lakas, kaluluwa, pag-iisip, mahalin ng kapwa, ganang sarili. Ito po ang buod ng 10 utos ng Diyos. Piniling sa atin ni Jesus yung pagmamahal. Huwag tayo makalimot kung paano minahal niya tayo. Huwag tayo makalimot na si Jesus mismo, minahal tayo hanggang kamatayan sa krus, na si Jesus mismo nakibahagi sa atin. Pinasan niya ang ating krus. Nariyan ang Jesus Nazareno. Pinapakita ni Jesus ang kahulugan ng pagmamahal sa Diyos. Love God until it hurts. Magmahal ka hanggang masaktan ka. Love your neighbor until it hurts. Hanggang masaktan ka, mahalin mo yung kapwa. Patawarin mo siya, unawain mo siya, tanggapin mo siya, pagdasal mo siya. Yung gumagawa ng kasamaan sa'yo, ipanalangin mo sila. Yan po ang buhay Kristiyano. Buhay ng pagmamahal sa Diyos. At buhay ng pagsasakripisyo, paglilingkod sa kapwa-tao. Kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos at gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa-tao at ayaw mo manakit, pero po ang kapwa-tao mo sinasaktan ka, sasabihin ko sa iyo, alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos ang pang-aapi, pang-aabuso na maaaring gawin sa iyo ng iyong mahal sa buhay. Napakasakit sabihin, pero maraming pagkakataon, ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Minsan, ang tao na nakakalimot magmahal sa Kanya, ang tao nakakalimot gumalang sa kapwa. Alam na natin, pag ang Diyos ang kumilos, ang Diyos ay marunong gumising ng damdamin ng tao. Ngayong panahon ng pandemya, nagigising tayo. Marami mga tao mahal natin sa buhay namamatay. Maraming mga mahal natin sa buhay nawawala sa ating piling. Kagabi, lungkot ko, 6:00. Isa sa mga kasama ko sa Marine Group, doktora, na napakalapit, napakabait sa amin. Kasama namin sa Marine Group namin, namatay po ng COVID. Luba po ako nalungkot dahil 3 months ago, dinalo ko pa. Dinalo namin isang kasama kong pare. Ang sesya niya, out of nowhere, yung caregiver niya may COVID. Nahawa siya sa caregiver niya. Iniisip ko, hindi pa dapat siya namatay. Pero nahawaan lang. Maraming bagay sa ating buhay na hinihingi sa atin. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Ang pagmamahal sa Diyos, ang pagmamahal sa kapwa, yan po ang buhay natin bilang Kristiyano. Huwag tayo makalimot at tayo nilikha ng Diyos para magmahal sa Kanya. Nilikha tayo ng Diyos para magmahal sa kapwa. Nang bukasyon natin ay pagmamahal sa Diyos sa kapwa. Yan po ang larawan ni Jesus Nazareno. Minahal niya tayo hanggang kamatayan sa krus
kung paano tayo minahal ni Jesus hanggang kamatayan sa krus, yan din po hinihingi sa atin ni Jesus Nazareno. Tayo ay maging mapagmahal, tayo maging mahabagin sa ating kapwa, tayo maging maunawain sa ating kapwa, tayo maging mapagpatawad sa ating kapwa. Mahalin natin ang Diyos na buo nating puso, kaluluwa, lakas, pag-iisip, at mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal sa atin ni Jesus. Ito ang dalawang utos. Mahalin mo ang Diyos. Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Love your neighbor as you love yourself. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong kapatid, sa ating mga panalangin ngayon, maipakita nawa natin ang ating pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip, lakas, at ang ating pag-ibig sa kapwa tulad ng paggalang, pagpipitagan natin sa ating mga sarili ang ating tutugon. Panginoon, punuin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi tumigil sa pagpapahayag na nasa puso ng Ebanghelyo ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa mga tinanggalan ng karapatan, mga itinataboy, at mga walang nagmamahal, naway hindi natin makaligtaang ipadama ang ating habag sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway makitungo sa ating kapwa ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19 upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Makalangit Ama, maging karapat-dapat nawa kami na iyong pagtawag. Bigyan mo kami ng biyaya maisabuhay ang iyong patas ng pag-ibig at salita sa gawa. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Sa anyo nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Sarili mong pag-aalay ngayon'y inaalala habang naghihintay kami sa'yong pagbabalik. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghain natin ay kahalukdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang Ama banal. namin na kami naghahain ng mga alay, nagsusumamo na maganap nawa namin ng paglilingkod na ito, katulad ng mga martir na ginagawa mo ng kakayahan, na mamatay kaysa ikaw ay talikdan. Kami naway makapaghandog na may kaloobang nakatalaga sa iyo,
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ngayong aming kagalakan na sina San Carlos Luanga at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig namin may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat pinarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir dumanak. Hindi dahil sa katatagan likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa namang nagsisiawit na papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilid po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan niyo, Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan ni Jesus ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan ni Jesus ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbuni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, tangkali sa nagkakulob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ngayong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco namin Santo Papa, Broderick na aming obispong tagapangasiwa, Jose at Bingkola na aming na obispong pinili, lahat ng mga obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaysa na mga apostol, lahat mga banal. Kaysa na San Jose ng kabayak na puso ni Maria. Kaysa na San Juan Bautista, ni San Carlos Luanga at mga kasama. Lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig na kalulugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na kagagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami paintulo sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Iniiling namin kami iadya sa masama. Pagkalooban niyo po ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang naiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan, pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ngayon, maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapapalad ngayahan makibahagi sa kanyang pigin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. I love the Lord, He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called. From the snares of the dark, O Lord, save my life, be my strength. Gracious is the Lord and just, our God is mercy. Rest to the weary, return my soul to the Lord our God, who bids tears away. I love the Lord. I love the Lord. He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called. From the snares of the dark,
O Lord, save my life, be my strength. How can I repay the Lord for all the goodness He has shown me? I will raise the cup of salvation and call on His name. I love the Lord. I love the Lord. He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. O Lord, save my life, be my strength. Paalala, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay na inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Panatilihin lamang po natin ang physical distancing sa paglabas ng ating simbahan. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayon na pagsaluan na namin ang banal na pakikinabang sa pagunita sa mga martir na hindi naisugo, na igupo ng kamatayan. Kami nagsusumamo na ang mga nagdulot sa kanila ng paninindigan magtiis ay magbigay din nawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig. Sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng poong may kapal, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa, humayo tayo, mahalin ng Diyos ng buo nating puso, kaluluwa, lakas at pag-iisip at mahalin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Salamat sa Diyos. Pasalamatan natin sa Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.